Mga idol, atin pong pag-uusapan na tinalo ni Luis Alberto Lopez ang kanyang kalaban na si Joet Gonzalez, at Vasily Lomachenko at George Kambosos Jr. ay inaasahang maglalaban sa susunod na taon, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, kaya, pag-uusapan na natin. Si IBF Featherweight Champion Luis Alberto Lopez ay napilitan na umabot ng matagal ang laban para pigilan ang highly motivated challenger na si Joet Gonzalez at nanalo ng 12-round unanimous decision kahapon. Ang mukha ni Gonzalez ay mukhang medyo talo sa pagtatapos ng laban, na may masamang pamamaga sa magkabilang mata at dugo sa kaliwang mata. Masasabi mong nakagawa ng pinsala ang mga hard shot ni Lopez, at ang kaibahan, ang mukha ni Lopez ay medyo walang marka, na halos walang mga palatandaan ng pamamaga o pamumula. Ang tanging bagay na nagpakita na si Lopez ay nakipaglaban ay kung gaano siya napagod. Siya ay pagod na pagod, mas pagod kaysa kay Gonzalez, ngunit iyon ay normal para sa kanya. Si Lopez ay may kasaysayan ng paglabas ng gas sa mga susunod na round, at ngayong gabi ay isa lamang halimbawa nito. Sa ikalawang pagdedepensa sa kanyang titulong IBF, hindi nagawang saktan ni Lopez ang voluntaryong challenger na si Joet, na lumaban sa likod ng isang mataas na bantay magdamag para maiwasang mapako sa ulo sa naturang laban, at hindi maabot ni Lopez ang kanyang bread and butter punch, ang kanyang uppercut, nang may anumang regularidad dahil sa mataas na bantay ni Gonzalez. Kapag umatake si Lopez, madalas na umaatres si Gonzalez sa ibabaw ng ring para maiwasan ang kanyang mga suntok. Ang pagkatalo sa laban ngayong gabi ay 3 beses na natalo si Joet sa world title match, at natalo si Gonzalez ng 3 sa kanyang huling 6 na laban, at hindi siya karapat-dapat sa title shot. Kung saan siya napunta dito ay yun ang malaking tanong. At sa pangalawang istorya ang nilulutong laban ni Lomachenko at Kambosos Jr. Ang mga dating world champion na sina George Kambosos Jr. at Vasily Lomachenko ay inaasahang magkikita sa susunod na taon sa Australia sa posibleng labanan sa stadium. Ang dating IBF WBA-WBO at Ring Magazine lightweight champion na si Kambosos Jr. ay ang pinakamataas na ranggo na kalaban sa IBF, at nasa posisyon na kunin ang sinturon kung gagawin ng International Boxing Federation na magagamit ang titulong yun. Para sa kanyang pakikipaglaban kay Lomachenko, si Kambosos ay mapalad na nasa posisyong kinalalagyan niya matapos ang kanyang questionableng 12-round majority decision na panalo laban kay Maxie Hughes noong Hulyo sa Shawnee, Oklahoma. Kamakailan lamang ay pumirma si Kambosos sa top rank at ngayon ay may pagkakataon na makuha ang laban na kanyang hinahangad laban sa dating free division world champion na si Lomachenko. Makatuwiran para sa IBF na ilagay ang lightweight na titulo sa linya, dahil ang kasalukuyang kampyon na si Devin Haney ay umalis sa dibisyon para umakyat sa 140 pound. Dapat bigyan ng IBF si Haney ng deadline para magpasya kung babalik pa siya sa 135 division para ipagpatuloy ang pagdedepensa sa kanyang titulo, at sinabi kamakailan ni Haney na babalik lamang siya sa 135 pound division para sa tamang laban, ibig sabihin ay ang laban kay Gervonta Davis. Gayunpaman, malabong babalik si Haney anumang oras sa lalong madaling panahon. Inaasahang makakaharap ni Tank Davis si Isaac Cruz sa susunod na rematch sa pagtatapos ng taon. Hanggang dito na lang mga idol.